Sa linya na po ngayon ang Mayor ng San Juan, Mayor Francis Zamora. At si Mayor po yata din ang siyang pinuno ngayon ng City Mayors League of the Philippines. Magandang umaga po, Mayor. Yes, magandang umaga po Manong Ted at DJ Chat Chat. Maraming salamat po sa pag-ibita sa inyong programa. Good Salamat morning sa panahon. po. Opo, Mayor, una muna po sa lahat, ano pong inyong reaksyon dito po sa naging desisyon ng Pangulo na ibabalik daw po yung acceptance requirement para po sa mga natapos na proyekto ng national government? Opo, kaming mga city mayors po ay nagpapasalamat sapagkat malaking bagay po ito para sa amin. Alam niyo po, kahapon nung nabasa ko nga po ang balita, kinonsulta ko ang aking mga fellow city mayors. Tama po kayo Manong Ted, tayo po ang National President ng League of Cities of the Philippines at concurrent Metro Manila Council President din po. So, nakakausap po natin ang ating mga kapwa city mayors at nung pinadala ko nga po sa kanila yung link ng balitang ito, tinanong ko po sila kung talaga bang hindi nagkakaroon ng anumang acceptance. No? At karamihan po sa kanila po ay nagsabi na hindi nga po nagkakaroon ng ganong klaseng acceptance. At ako po dito sa San Juan, I'd like to share na ang pinapadalan po ng ganitong acceptance ay ang end user. Halimbawa, kung ang DPWH project po ay sa barangay, ay yung mga barangay captains po ang nagsa-sign off ng acceptance. Pag DepEd naman po ang project, halimbawa mga public schools, ay yung mga DepEd officials naman po ang nagsa-sign off po ng acceptance. But again, yung ibang mga city mayors po natin binabanggit na hindi po sila nagkakaroon ng ganong klaseng acceptance. So mahalaga po na naglabas na po ang Pangulong Marcos ng ganitong direktiba sapagkat sa ganitong paraan ay bago ho, no, talagang tanggapin ng local government unit ang mga proyekto po ng national government ay dapat dumaan po sa masusing pag-inspeksyon. Tama ba ang pagsasagawa nitong mga proyektong ito? Nasundan ba ang program of work? Yung nakasaad po na scope of work o trabaho na dapat na ginawa ng DPWH, ito ba ay talagang nagawa? So, kung magkakaroon ng ganitong proseso po, no, ay hindi na mangyari mga ghost projects. At yung mga ghost projects po ay lumalabas na gawa na, ngunit hindi naman po talaga nagawa o ni simula, no, ni ho nangyari talaga. So, malaking bagay po yan, Manong Ted at DJ Chacha. Oo, Mayor, may binabanggit din po yung Pangulo Sinasabi niya, nung governor daw po siya, wala daw project na pwedeng ituring na tapos na hanggang hindi tinatanggap ng LGU. Kayo po ba base po sa pagkakaalala nyo bilang mayor dyan sa San Juan, meron po bang pagkakataon na may ganun nga na protocol na kailangan ipa-approve muna sa LGU bago po yung acceptance ng isang proyekto? At kailan po nagsimula yung wala nang ganun? Actually, ako po, no, yung approval, again, I was asked about this po probably a few weeks ago. Dito ho kasi sa San Juan, meron po kami ayos na coordination with DPWH. Ako po kasi I meet with them. In fact, talagang binabanggit ko sa kanila ang mga pangangailangan ng San Juan. But in other cities po, no, at ay mula mismo sa impormasyon ng mga kapwa nating city mayors, hindi po nagkakaroon ng ganong klaseng koordinasyon. At nagsisimula na lang bigla ang mga DPWH projects, bigla na lang naguhukay na, may tinatayo na, at nagkakagulatan. Yan po yung nangyayari sa ibang mga cities po natin. So I guess not in all cities, pero nangyayari po siya. Pagdating naman po sa acceptance, yung binanggit ko ako kanina dito sa San Juan, ang pinapapirma po ng DPWH ay yung end user. Halimbawa, yung DepEd or Barangay yung captain. mga barangay captain. Oo. Opo, yes. But again, based po on our communication with the fellow city mayors just last night, ay meron pong mga ibang lungsod na hindi rin nga po ito nangyayari. Depende sa meron area. nga po end user. Yes, correct. So I guess ako po safe to say na hindi consistent ang naging implementation at ngayon nga ho na meron na pong direktiba ang ating Pangulong Marcos ay I'm sure no at sa ilalim pa ng ating bagong kalihim ng DPWH si Secretary Vince Dizon, I'm sure starting today or once maglabas sila ng pinaka-official directive ay proseso. Opo. Manong Ted, DJ Chacha, alam naman natin, mahalaga po talaga na mayroong koordinasyon sa LGU. Kasi kung hindi po yan na-coordinated sa LGU at bigla na lang po sila magsisimula ng anumang construction o pagbuhukay, ang tanong, kailangan ba ng lungsod namin yan? Opo. Priority ko ba yan?
Opo. Yung lugar kung saan tinatayo halimbawa yung pumping station, yan ba talagang lowest point ng aming lungsod. No? So, mahalaga po talaga ang koordinasyon. At the same time, itong bagong directive, ang unang directive po kasi ni Pangulong Marcos about 3 weeks ago ay approval ng LGUs. Ngayon naman po, it's beyond the approval. It's now the acceptance Opo. Okay. of these projects. Opo, sige po. So kailangan dito, Tiano at Mayor, una, gawin black and white yung order para po sa mga implementing agency, di ba? Kung DPWH, klarong-klaro yan na ang acceptance niyan dapat dumaan doon sa Chief Executive. Ano po? Mayor, ano po? Klaro yan, no? Tama po. Okay. Tama po kayo, Manong Ted. Sige. Yes. Opo, kailangan talaga dito may black and white order para sumunod yung implementing agency po ng proyekto. Pero hindi ho ba, sabi nga ho din ng Presidente, dapat from now on, ang lahat ng mga proyekto ng DPWH, doon pa lang sa planning stage, bago mailagay yan sa budget, dapat in consultation na sa mga LGUs, mayors and governors, hindi po ba? Paano po mangyayari kaya yon, Mayor? Sa ano pong kaparaanan kaya? Yan po, Manong Ted, inihintay natin kung ano yung magiging pagbabago po sa proseso sapagkat ang national budget po natin ay sa Kongreso po yung dumadaan. Dito po sa San Juan, again, I'm speaking of San Juan sapagkat ito po ang aming experience as mayor. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa DPWH at binabanggit natin sa kanila ang ating mga pangangailangan. But again, Manong Ted and DP Chacha, base po sa mga salaysay ng kapwa nating city mayor sa ibang lugar, ay hindi po ito nangyayari. So minsan, ang DPWH nag-implementa lang ng project na hindi po alam ng mayor. At yan po dapat talaga ang magbago dito. Opo, doon po sa Baguio, narinig ko si Mayor Benji, may sinasabi siya na sila'y nagpasa o magpapasa ng ordinansa na hindi maaaring magkaroon ng proyekto ang DPWH o national nang hindi alam ng konseho. Nang hindi po nagsasabi sa konseho kung ano ito, saan ito, magkanong halaga nito. Sa inyo pong palagay, kailangan ba itong maging institutional na sa lahat ng mga LGUs? Ano po yung take nyo doon sa ganun pong uri po ng pamamaraan? Manong Ted, yung karapatan po ng LGUs na magpasa ng ganitong mga ordinansa ay within the local autonomy po ng ating mga lungsod. At kung sa tingin ni Mayor Benji Magalong at ng kanilang City Council ay kinakailangan nila magpasa ng ganitong ordinansa, yun naman po ay nasa kanilang autonomiya. Ngunit kung magkakaroon nga po ng direktiba mismo ang ating Pangulong Marcos at sila po ang magsaset ng guidelines kung anong klaseng coordination dapat ang isasagawa, ay ako'y naniniwala na ito'y magiging sapat. But again, iba-iba po kasi yung sitwasyon kada lungsod, Manong Ted. No? There are times po kasi na ang mayor at ang congressman ay hindi ko sila magkasundo at minsan nagkakaroon ng konting kaguluhan dahil dyan. Okay. Sige po. So, paano nga po yon yung ma-address yung issue ngayon, Mayor? Ang katotohanan kasi dito ho, number one, kung totoo yung proyekto, yung credit grabbing, di ba? So, proyekto ito ni congressman, hindi niya kaalyado si governor o ito pong mayor, kaya ayaw ko magsabi sa iyo. Kasi at the end of the day, yung groundbreaking dito, yung ribbon cutting dito, gusto ako lang yung star, di ba? Ako lang yung bidder rito. So, paano natin ma-address yung ganyang usapin ng politika para po sa kapakanan ng bayan sa usapin po ng pagpapatupad ng iba't ibang proyekto po ng DPWH? Ngayon po, kung magkakaroon nga po ng direktiba mula po sa Pangulo mismo, no? At alam ko po ito ay kanyang binanggit na at mangyayari na, ay regardless kung magkakampi ang mayor at ang congressman o hindi, basta naman po ito ay proyekto ng national government para sa ating mga mamamayan, dapat ay huwag nang mag-away pa kung sino ang nasa ribbon cutting, sino ang nasa inauguration. Dahil ito naman po ay para po pakinabangan ng ating mga mamamayan at ito naman po ay proyekto para sa mga tao. So dapat po ay ang tabi ang ganitong klaseng pamumulitika. Ito naman po ay proyekto ng pamahalang nasyonal na isinasagawa sa ating mga lungsod. So dapat isang tabi na po ang politika. Kung gawin natin case study po ang San Juan, alam naman namin na hindi po kayo kaalyado ng mga estrada. So dyan ba sa San Juan, meron bang, sorry Mayor magandang case study to Dyan ba may project sila JV Ejercito na kumbaga, na hindi dumaan sa inyo? Mula po nung tayo naging mayor po noong 2019, kahit isang project po ay wala pong isinagawa ang magkapatid na Estrada.
na senador dito po sa lungsod po San Juan. So, hindi ho namin naging problema yung ganong sabihin yung bigla na lang may itong itatayo o sasagawa. Dito po sa San Juan, hindi po yan nangyari. Wala ho kami ganyang issue, but I'm not sure in other cities po kung may ganyang mga pangyayari. Saan napunta, sa Bulacan? Hindi, nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong lang po Okay ako. lang po. Yes Opo. po. Yes po. Opo, Napapanood opo. ko rin naman po sa balita. Ay, opo. Sige, so diyan po sa inyo, kasi nga po, hindi maitatanggi ito, di ba? May mga ganyan pong mga parokyal na mga political squabbles. So, diyan po sa inyo, wala po naman pong na proyekto. Sila JV Ejercito, ang mga Estrada, sa inyo pong Wala po. maliit na lungsod. Wala po. Mula po noong 2019, Manong Ted, DJ Chacha, nung ako po'y naging mayor ng San Juan, wala pong kahit anong infrastructure project ang magkapatid na Estrada dito po sa San Juan. Okay, sige po. So ngayon, Mayor Francis, sa inyo pong kapulungan sa City Mayors League, ano ang balak niyo po to formalize all of this para po naman sa kapakanan po ng ating mga kababayan na kumbaga po maging klaro na ito pong simula pa lamang sa budget preparation hanggang doon nga sa pagtanggap po ng proyekto. Meron ba kayong binabalak? Kailan ba ang inyong next convention po, kumbaga Mayor? Actually, sa November po, magkakaroon po kami ng National Executive Board meeting. But even prior to the board meeting po, meron naman po kaming constant communication through our Viber group. In fact, nung naglabas nga po ang Pangulong Mark ay may approval ng LG ang anumang national government project, ay ang League of Cities of the Philippines po ay naglabas po kami ng statement of support. At muli, itong bagong pahayag nga po ni Pangulong Marcos ay maglalabas muli kami ng isang statement of support sapagkat kinakailangan po talaga ang involvement ng LGUs, Manong Ted, dahil sa aming lungsod itinatayo yung mga proyekto. Di ho ba? At dapat lang na malaman namin ano ba ang gagawin, magkano ba ang halaga, ano ang scope of work, ano ang pinaka-program of work. At ang importante ho rito, ay sagawa pa ng tama. Dahil ito nga po, base sa mga investigasyon na lumalabas nung umikot mo si Pangulong Marcos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sa mismo nagsasabi na yung mga proyekto nakita niya ay ayon sa mga local government unit officials ay hindi nga ho nagkaroon ng koordinasyon. At dyan nga po nagmula ang sentimento ni Pangulong Marcos na dapat ay meron pong approval ng LGUs at ngayon nga po dapat may acceptance na ng LGUs. Yung acceptance mahalaga po because again, it will provide a layer of validation and accountability dahil nakita na ng mayor ito at base sa kanyang assessment, dapat bang i-accept o hindi. Kasi nga ho, itong mga ghost projects na lumalabas, ay nabayaran po sila in full in spite of the fact na wala ngang proyekto at all. So kung may involved na po ang mga LGUs dito at kinakailangan po ng acceptance, kung mag-accept ang isang mayor ng proyekto at ghost ito, then involved siya. On the other hand, kung makita po niya na, number one, walang ganang proyekto talaga or substandard po ito, pwedeng hindi niya po ito i-accept. Pwede nang hindi tanggapin. Ayan po ang kahalagahan po nito. So magkakaroon kami ngayon ng layer of oversight. Magkakaroon po kami ng layer of validation and cross-checking. If indeed, nasunod nga po yung dapat na tamang pagsasagawa ng proyektong ito. Oo, tsaka pag nangyari yan, hindi na lang sa DPWH ang sisi. Dahil tinanggap ng mayor, kapag may proyektong palpak, damay si mayor dun sa accountability. That is correct. Tama po. Opo. Tama po yan. So, yung ang LGUs ngayon will be part of the accountability. Oh. At yan po ang kagandahan po ito. Kasi ngayon, may involvement na po ang mga LGUs. They have now the right and the authority to cross-check, to validate, to evaluate kung talaga nga hubang tama ang pagsasagawa ng proyektong ito. Oo, baka lang sabihin ni contractor, nako dahil may dagdag na layer, dagdag yung tongpats kay mayor o kay Aray governor. ko po. Hindi naman po, Manong Ted at DJ Chacha, marami naman pong mababait pa rin sa ating gobyerno. Hindi naman po lahat ganyan. Oo. Opo. Mayor Francis, kanina binabanggit niyo po maayos yung coordination ng San Juan with DPWH sa mga proyekto na ipinatutupad po dyan sa area ninyo. So meaning dyan sa inyo, wala kayong mga proyekto halimbawa na yung mga kagaya ng mga nabisita ng Pangulo dun sa Bulacan, ghost projects man or hindi maayos? Substandard. Oh, substandard. Wala po.
Wow. Yes, wala po. Proud to say po na dito sa San Juan, wala pong anumang ghost projects, wala anumang substandard projects. Nag-inspect na po ang DPWH last month. Lalong-lalo na nung pumutok nga po itong mga balitang ito at na-clear na po ang San Juan. At ever since naman po, pag mayroong mga proyekto po ang pamalang nasyonal dito, I take an active stance in terms of monitoring, Checking. no? So, kasi syempre, at the end of the day, sa amin naman babalik ang problema, di po ba? Pag palpak po yan, kami pa rin naman Kayo ang masisisi. masisisi. No? So, ibig dapat sabihin, lang po talaga tutok po. opo, ibig sabihin, without an ordinance or kahit wala yung acceptance, if yung mayor nagtatrabaho ng maayos, pwede maiwasan yung mga ghost projects. Kasi sa inyo po, nagawa nyo eh. Well, yes, of course, pwede ho yun. But again, iba-iba kasi ang political situation na DJ Opo. Chacha and Manong Ted. No? Opo. So you have to consider kasi yung political dynamics. No? Again, it's possible that in other areas, no, ang mayor at ang congressman ay nagkukompetensya, ibig sabihin nagtutulungan. Minsan yung governor at yung mga congressman, ganun din po. No? So again, iba-iba po ang sitwasyon kada lugar. At kaya nga humahalaga na kung meron tayong mga hinahalal na mga pinuno, dapat nagtutulungan po sila. Kasi by experience po, no, here in San Juan, yung local government funds, once augmented with national government funds, napakarami hong nakikinabang. At minsan po kasi, the opposite happens, no? Dahil nga nagkakaroon ng bickering or political squabbles, ay imbis na makinabang po ang ating mga mamamayan, nagkakaroon ng harangan ng proyekto. Opo. Diyan po kasi sa inyo, yung pong inyong Lone District Representative, kapatid nyo. Yes po, Manong Ted. At during my first term naman po, it was Congressman Noni Zamora. So wala hong nagiging problema. Well-coordinated naman po ang lahat ng ginagawa po ng DPWH. Opo. Kasi ito ho ang realidad nga on the ground. Ano? Maliban na lamang kung ang inyong kapatid o ikaw mismo yung kontraktor, di ba? Doon sa iba na Ayun, yung... wala rin pong ganyang sitwasyon dito sa San Juan po. Opo. Manong Ted, in fact, sa totoo lang, pinagmamalaki po natin ang ating mga DPWH projects po na ginawa po dito ng national government ay talagang napapakanabangan, nakikita po natin mga mamamayan. So, proud to say po, dito sa San Juan, walang anumang ghost projects po. Sige, salamat po na marami, Mayor, sa inyo pong panahon at kami po tumawag nga sa inyo bilang pinuno mismo ng City Mayor's League. Salamat po, Mayor. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may tanungan. Apo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!